Sinubukan ko ito sa 1 kilong kamote at 1 kilong malakit na bigas. Ito pala ay napakasarap. Kailangan natin ng 1 kilong malakit na bigas, enough na tubig para natin mahugasan. Hugasan natin ng kahit 2 beses lang. 4 cups na tubig para natin lutuin. Takpan lang natin at hintayin natin na maluto. Once na lumipat na sa warm ang indicator ng rice cooker, i-check na po natin, so ayan, luto na. Magpakulo ng tubig, steam lang natin ang 1 kilong kamote. Dapat nakabalat na bago timbangin para hindi kasama ang balat sa timbang. Hiwain lang natin into chunks. Steam lang natin ng 25 minutes. After 25 minutes, i-check na po natin. So ayan, luto ng ating kamote. Ilipat natin sa food processor. Ang kalahati lang muna kasi hindi kaya ng aking food processor. Magbuhos ng 1 cup na gata. Durugin lang natin hanggang maging smooth or paste-like ang kamote. Ilagay na natin ang natitira pang kamote. Magbuhos ulit tayo ng 1 cup na gata. Durugin lang ulit natin. Ganito dapat ang consistency after natin durugin. Salain lang natin ng paonti-onti lang para mas madali salain. Itapon lang natin ang buo-buo din, salain pa natin ang natitira pang kamote. Buhos tayo ng 3 cups na gata, 4 cups na asukal at 1 teaspoon na asin. I-adjust nyo base sa inyong panlasa. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-well combine ang ating mga sangkap. I-on na natin ang kalan and medium heat lang. Halu-haluin natin paminsan-minsan habang hinihintay natin na kumulo ang gata. Nagsisimula na kumulo ang gata, so isama na natin ang ating kamote paste. Haluin lang natin saglit. Isama na rin natin ang niluto natin na malagkit na bigas. Haluin lang natin mabuti. Once na matuyo na ang gata, babaan na natin ang apoy and low heat lang. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa maluto. Kapag lumabas na ang oil ng gata at mahirap na haluin, super sticky na siya, yan ang palatandaan na luto ng ating kamote biko. So ayan, lumalabas na ang oil ng gata at mahirap na haluin, ibig sabihin luto ng ating kamote biko. Mag-scoop tayo ng 1 cup bawat molder habang mainit-init pa. I-flatten lang po natin. Itatabi lang po natin at hintayin natin na lumamig. Once na lumamig na, tanggalin natin sa molder. Ilagay lang natin sa ginunting na dahon ng saging. Pwede kayo gumamit ng latek pero ang gagamitin ko is desiccated coconut. Mag-sprinkle lang tayo sa mga gilid. Maglalagay ako ng kamote leche flan pero ito ay optional lang, na share ko na rin sa aking page kung paano lutuin ang kamote leche flan. Pwede din niyo lagyan ang buong gilid ng desiccated coconut para mas maganda tignan, pero ito ay optional lamang. Ito na ang ating kamote biko na hindi mo akalaing pwede pala at napakasarap ang lasa.